Good evening. Good evening po, Pastor. Share ko po sa inyo yung aking screen. We are now on a new chapter at ito po ay ang chapter 26. So we are nearing the end of Matthew. Saglit lang po. Okay. So bago po tayo mag-start, tayo po ay saglit na manalangin muna. Ama naming Diyos, aming Ama, aming Panginoon, marami pong salamat na kami ay sinustain mo sa buong maghapon. Simula po sa aming paggising hanggang sa mga oras na ito. Salamat at niloob mo na kami ay mabuhay sa araw na ito. At salamat sa kalakasan, karunungan, kakayahan na ipinagkaloob mo sa amin upang maggampanan namin ang aming mga tungkulin at magawa namin ang aming mga trabaho. Salamat din po sa lahat ng provision mo, sa lahat ng aming kinain, ininom, sa lahat ng aming mga damit na isinuot, sa aming bahay na tinitirhan. Salamat sa maging sa sasakyan na aming ginagamit, sa financial provision mo. Salamat maging sa pag-iingat mo sa aming mga anak, sa aming mga apo, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga magulang. Marami pong salamat o Diyos. At napakabuti mo sa amin. At muli po sa gabing ito, hinihiling namin na samahan mo po kami at tulungan mo po kaming lahat na maintindihan namin ang iyong mga salita na aming pag-aaralan sa gabing ito. Tulungan mo po ang iyong lingkod na siyang magpapaliwanag at maging ang aking mga kapatiran na makikinig sa gabing ito. Gabayan mo po kaming lahat, Panginoon. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ni Yeshua. Amen. Amen. So mahaba-haba po itong Matthew chapter 26 na ito, kaya definitely hindi po natin matatapos ito. Kaya tatapusin lang po natin na hanggang sa matapos yung oras natin. Hanggang doon lang po tayo, no? So verse 1 po na Matthew 26. Ang sabi po diyan, when Jesus had finished all these sayings, he said to his disciples. Now, tandaan po natin yung Matthew 26 is a continuation nung Matthew 25. So, tuloy-tuloy lang ho ito, no? Kaya ano ba yung sinasabi dito na Jesus had finished all these sayings? So, babalikan po natin yung Matthew 25. Ang mga huling pinag-aralan po natin doon is tungkol sa end of days. Pinag-aralan po natin yung tungkol sa rapture, sa second coming, at ang huling mga pinag-aralan po natin ay merong kinalaman sa stewardship plus ano po ang pagkakaiba ng sheep at ng goat, ano po ang ibig sabihin ng righteous at unrighteous. So ito po yung sinasabi dito na when Jesus had finished all these sayings, yun po yung mga sinasabi doon, ano? Kaya kaduktong po ito ng Matthew 25. So yun po yung tinutukoy doon na natapos na itinuro ng Panginoong Hesukristo. So pagkatapos po noon, sabi niya sa kanyang mga disciples, you know that after 2 days, the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified. Hindi ko alam kung
this is a shocking statement sa kanyang mga disciples kasi at this point in time, yung mga disciples ni Jesus Christ, yung 12 po, more or less, they were convinced that Jesus is the Messiah, that Jesus is the Son of God, which means He is God. Kaya ginamit niya yung title na the Son of Man, which is his favorite title, indicating his deity. Pero bigla hong ano to, parang it is a shocking, I suppose, shocking revelation to his disciples. No? Sabi niya kasi the Son of Man will be delivered up to be crucified. Now, hindi po yan ang pinaka-controversial dyan. No? Hindi po yung statement na o yung in-announce o yung ni-reveal ni Jesus Christ na He will be crucified. But ang controversial po talaga dyan is yung Passover. Bakit po naging controversial? Dahil hanggang ngayon ho pinagtatalunan yan. At marami rin po ang hindi nakakaunawa, marami ang nalilito. At ina-associate lagi itong Passover na ito sa Last Supper. So, ang mga Hudyo ho ay hati rin dyan. Iba yung mga practices ng mga Galileans kesa doon sa mga Judeans. So, siyempre, si Jesus Christ po is from Galilee, no? He is a Galilean. So, iba rin yung practices ng mga in terms of celebrating. Yung timing, kaya malaking issue ito, itong Passover na ito. Lalong-lalo na po doon sa mga ano, na walang alam patungkol sa Torah. So, kaya marami po ang hindi well-informed, hindi well-educated pagdating po dito sa issue ng Passover. So tayo po na tinalakay na natin ito sa Exodus, so umaasa po ako na hindi na tayo ignorante dito sa Passover na ito. Pero sa tingin ko po meron pa ring mga dapat tayong intindihin dito at para hindi tayo malito. At ito po yung gusto kong bigyan ng emphasis ngayon. Kasi all throughout po, hanggang matapos itong ating Matthew, ito pong Matthew 28, hanggang matapos yung Book of Matthew natin, kailangan ay alam natin yung tungkol dito sa Passover na ito. Kasi po, yan yung pinaka-prelude, no? Yan po yung prelude doon po sa crucifixion ni Jesus Christ. Now, pag hindi po natin ito naiintindihan, una, mamamali tayo ng pag-intindi natin doon sa Last Supper. Na ang isa pa po, pag hindi tama ang pag-intindi natin dito, then yung pong sinabi na si Jesus Christ ay katulad ni Jonah na 3 days and 3 nights doon po sa sa tiyan ng isda. And pag hindi natin naintindihan tong patungkol sa Passover na ito, pati po yung celebration ng first fruits, yung Feast of Unleavened Bread, ay mamamali na rin. At pati po yung pag-intindi natin sa kung kailan ise-celebrate yung Shavuot. Pagkatapos, paano natin iniintindi ang Sabat? So kaya po, in an ordinary reading, parang walang masyado namang kumbaga palalampasin man na lang to, no? You know that after 2 days the Passover is coming. Ang bibigyan natin ng pansin, mas higit na pansin dito ay yung sinabi niya na the Son of Man will be delivered up to be crucified. But in reality po, ang talagang may kontrobersya dito is not the crucifixion, but ang may kontrobersya po rito is the Passover. Kasi
Pag tiningnan po natin sa Gospel of Mark, binanggit doon na yung Passover at saka po yung Feast of Matzah or the Feast of Unleavened Bread, iisa lang, no? Sa John ay walang binanggit na 2 days. Dito may binanggit na 2 days, no? After 2 days. You know that after 2 days the Passover is coming. So kaya it's a bit complicated po. It's a bit complicated, but I will try my very best na ito ay maintindihan natin ngayong gabi. Pero bago po ako pumunta dun sa Passover, ayokong lampasan yung binanggit na after 2 days. No? In the Hebrew mind po, pag sinabing after 2 days, hindi po ibig sabihin ika-third day. No? Kasi pagkatapos ng 2 araw, pwede nang ibig sabihin po sa kanila noon, ika-3 araw, ika-4 na araw, ika-5 araw, ika-1 taon, o wala pong definite time period yung kasunod ng after 2 days. Bakit to binigyan ng emphasis ito? Now, pupunta ho tayo sa kaisipan ng mga Hudyo. Okay? Ang number sa Biblia ay laging may significance sa mga Hudyo. Kaya yung pagkakasulat po ni Matthew dito ng yung after 2 days, may significance po yun sa mga Hudyo. No? Whereas doon po sa, I think sa Mark at saka sa Luke, hindi po binanggit yun. Samantalang si Matthew, binanggit niya. And si Matthew is purong-purong Hudyo talaga to. No? Kumbaga, ano po ito, talagang solid na ano to, na Hudyo ito. So, kaya mahalaga sa kanya yung 2 days na yon. Now, ang number 2, mga kapatid, para sa mga Hudyo, ang ibig sabihin niyan, there are 2 conflicting ideas. No, there are 2 conflicting ideas or salungat. Makikita natin sa susunod po na mga talata, ano yung mga conflicting ideas na yon. Okay? So, just to give you an idea po kung ano yung conflicting ideas na yon, yun yung nung sorry. Yun po yung nung binuhusan ng oil, no? Binuhusan ng pabango si Jesus Christ nung babae. Makikita natin na si Jesus Christ at yung mga disciples meron pong conflicting ideas tungkol doon. So kaya yung 2 days dito is related po yan doon sa conflicting ideas between Jesus Christ and his disciples, at pupuntahan ho natin yan pagdating na natin doon. Okay? So, yun po. Now, punta ho tayo sa Passover. Sabi diyan, you know that after 2 days, the Passover is coming. No? After 2 days, the Passover is coming. Which means, at this point in time, sila Jesus Christ at ang kanyang mga disciples ay nasa Jerusalem na. Okay? Nandoon na sila 2 araw na silang nandoon bago pa dumating yung Passover. Bakit to? Bakit sila kailangan pumunta doon ng 2 araw silang ahead of the Passover? Na bago mag-Passover, 2 days na silang nandoon. Kasi sila po ay nanggaling sa Galilee. And they have to travel from Galilee to Jerusalem. And mahaba-haba pong paglalakbay yon. Bakit? Kasi ang isa-celebrate po nilang feast doon na nire-require, yung 7 feast na pinag-aralan po natin at pag-aaralan natin, ang isa-celebrate po nila doon is the Passover, the Feast of the Passover, at saka yung the Feast of Unleavened Bread. Now, sa Passover, hindi po sila nire-require na pumunta sa templo. Sa Feast of Unleavened Bread, nire-require sila na lahat sila pupunta sa templo. Kaya pagtapas during Passover, kahit nasa kanya-kanyang mga bahay lang sila, doon nila isa-celebrate yun. Now, kung si Jesus Christ po at ang kanyang mga disciples ay nasa Galilee,
at ang paglalakbay nila ay aabutin sila ng 2 araw bago sila makarating doon sa Jerusalem, then hindi po pwedeng i-celebrate nila ang Passover doon sa Galilee para tapos pagkatapos yung Feast of Unleavened Bread isa-celebrate nila sa Jerusalem. Mahuhuli sila. Kasi bakit to? Kasi ang Feast of Unleavened Bread, una, nire-require sila na dapat nasa templo sila. Pangalawa, ang Feast of Unleavened Bread, hindi sila pwede kasing maglakbay, hindi sila pwedeng magluto, hindi sila pwedeng magtrabaho dahil deklarado po ang first day ng Feast of Unleavened Bread ay High Sabbath. Now, kapag ka po siya ay High Sabbath, ibig sabihin hindi sila pwedeng magtrabaho, hindi sila pwedeng gumalaw. Kaya bago pa dumating yung, kasi magkasunod po yung Passover tsaka yung Unleavened Bread. Bagamat pag binasa po natin ang Mark, parang lumalabas iisa lang ang Passover at saka Unleavened Bread. Pero ang katotohanan, nung pinag-aralan natin sa Exodus at pag-aaralan din natin sa Leviticus, ang Passover is different from the Feast of Unleavened Bread. Okay? Ang Passover, hindi nagre-require na pumunta sila sa templo, sa bahay lang. Ang Feast of Unleavened Bread, nagre-require na kailangan nasa templo sila. So, kaya kung ang Passover ay isa-celebrate nila Jesus Christ sa Galilee, then and then the following day is the Feast of Unleavened Bread, ibig sabihin maglalakbay sila from Galilee to Jerusalem, which is malilate na sila kasi the following day po ang celebration ng Feast of Unleavened Bread. Now, tatandaan natin mga kapatid, ang ginagamit nila dito is the biblical calendar, which is the religious calendar. Okay. So ang religious calendar po nila, ang Passover ay laging sineselebrate sa Nisan 14 or in Hebrew is Abib 14. Okay? So now, para pong sa kalendaryo natin, sa kalendaryo natin, parang nasa bandang ano po yan, March, April or April 14. No? And then April 15, kumbaga, no, or Nisan 15 is the celebration of the Feast of Unleavened Bread. Which is, yung Feast of Unleavened Bread na yon, nasa templo na sila dapat, hindi sila naglalakbay, hindi sila dapat nagluluto, hindi sila dapat gumagalaw. Now, tatandaan din po natin, ang mga Hudyo, ang palit ng araw sa kanila ay yung paglubog ng araw. So which means, pagka Biyernes, no, pagdating po ng paglubog ng araw ng Biyernes, kunyari po lumubog ang araw ng 6:00 ng Biyernes. So yung araw pong yon, Sabado na sa kanila yon. So tayo po ang ginagamit natin is the Roman calendar, no? At ang sinusunod natin ng pagpalit ng araw ay mechanical. Anong ibig sabihin mechanical? Ginagamit po natin ay orasan. Yung orasan. Kapag dumating ng 12:00 ng gabi, doon na nagpapalit ang araw sa atin. No? Yung Biyernes, magiging Sabado na pagdating ng 12:00 ng gabi. Kasi ang ginagamit natin is the mechanical clock sa pagpapalit ng araw. Sa mga Hudyo, ang pagpapalit ng araw, ang ginagawa nilang basihan ay ang paglubog ng araw. Kaya ako po, pagdating ng Biyernes ng hapon, kunyari 6:00 lumubog ang araw, yung 6:00 pong yon, magiging Sabado na yon. Okay? So kaya po, yung Nisan 14, which is the celebration of the Passover, paglubog ng araw, celebration na yon ng Feast of Unleavened Bread, at pag-celebrate nila ng Feast of Unleavened Bread, hindi na sila pwedeng magluto, hindi na sila pwedeng maglakbay. Kaya yung Passover po ay preparation yon. Yun yung tinatawag nilang preparation. Anong preparation? Ibig sabihin po, katulad po, babalik tayo sa Exodus. Katulad nung ginawa nila doon. Ang inutos ng Diyos sa kanila is papatay sila ng tupa, okay, ng lamb. Pagkatapos, pag pinatay nila yon, yung dugo nun, ipapahid nila doon sa doorpost nila. Okay? Pagkatapos po nun, yung angel of death
Kumbaga, ano po yun? Papasada dun sa buong Egypt yon. At ang lahat ng walang pahid ng dugo doon sa doorpost nila, lahat ng panganay na anak mamamatay. Kaya yung mga Egyptians, lahat ng panganay na anak namatay. No? Pati hayop. Samantalang ang mga Israelita, wala. So, ang Passover po is what we call the preparation. Kaya kapag laging mababanggit po ang Passover, wag nating kalilimutan, may mamamatay na firstborn. No? May namatay na firstborn at may pinatay na lamb. Alright? So, kaya yun ay pinapa-celebrate ng Panginoon sa kanila. After that, pagdating ng gabi, no, pagpalit ng araw, yung pong pinapatay na lamb sa kanila, pinakain sa kanila ng Diyos. No, pinakain sa kanila ng Diyos. Yung pagkain nila nung pinatay na lamb na yon, doon po nagsimula na ang Feast of Unleavened Bread. Kaya pagdating nila Moses sa Sinai, ipinag-utos na ng Panginoon na i-celebrate nila ang Feast of Unleavened Bread. Bakit to? Kasi kinabukasan ng umaga, pag alis nila ng Egypt, wala na silang time para magpaalsa pa ng tinapay. Kaya ang iniutos ng Diyos sa kanila, ang kanilang tinapay na lulutuin at babaunin sa paglalakbay nila ay walang mga yeast. Siya ay unleavened. Okay? So, ngayon, mga kapatid, nasusundan niyo pa po ba ako? So, kaya ibig sabihin po, ang Passover is preparation para doon sa kakainin nila pagdating po ng paglubog ng araw, yung unang oras ng celebration ng Feast of Unleavened Bread. Kaya po ang Passover at ang Last Supper hindi magkaparehas. Ang Passover at ang Feast of Unleavened Bread hindi magkaparehas. Okay? Now, kailan namatay si Jesus Christ? Namatay si Jesus Christ doon po sa Passover. Kaya kung si Jesus Christ ay namatay sa Passover, no? Paanong nangyari na ang Passover ay naging Last Supper? Hindi ho pwedeng mangyari 'yon. Kasi ang Passover doon pinatay yung lamb. Okay? Kasi preparation 'yon. Kaya nung kumain sila is nung paglubog ng araw, which is the beginning of the Feast of Unleavened Bread. At yun din po ay High Sabbath. Now, binabanggit ko po ito mga kapatid, itong High Sabbath na ito. Kasi may malaking kinalaman po yan pag-celebrate naman nila ng Feast of First Fruit. Now, yung Feast of First Fruit ay sinasabi po sa atin na yun yung araw na kung saan nabuhay na magmuli ang Panginoong Jesucristo. Kaya yung sinasabi po na si Jesus Christ is the first fruit, hindi po coincidence yun na siya ay nabuhay doon po sa celebration ng first fruit. Okay? So, kailan nangyari yung first fruit? Well, ang celebration ng first fruit, ang iniutos po ng Diyos is celebrate nila ang first fruit, no? The Feast of First Fruit, is celebrate nila yon after the Sabbath. So pagkatapos ng Sabbath, i-celebrate nila yung pong Feast of First Fruit. Kaya ngayon, marami ang nagsabi, dahil Sabbath is Saturday, then ang first fruit is Sunday. Kaya dito po lumabas na ang muling pagkabuhay ni Jesus Christ ay naganap ng Sunday. Pero pag tiningnan ho natin ang kalendaryo ng mga Hudyo, ang celebration po na ang Passover ay Nisan 14. Ang celebration ng Feast of Unleavened Bread ay Nisan 15. Magkasunod po 'yon, no? At yung Nisan 15, simula ng Feast of Unleavened Bread, deklaradong Sabbath siya. Kaya pwede rin yung Sabbath na yon, after that,
doon nabuhay na magmuli si Jesus Christ. Kaya ibig sabihin, namatay siya ng 14, no? Tapos 15, tapos 16, nabuhay siyang magmuli. Now, papasok ba siya doon sa 3 days and 3 nights? Pag ginamit natin ang Hebrew calendar, pasok si Jesus Christ doon. Pag ginamit po natin ang Roman calendar, mamamali tayo na si Jesus Christ nabuhay na magmuli ng Sunday. Okay? Ng Sunday. Bakit to? Kasi ang fix, no, ang fix ng pagse-celebrate nila ng Passover ay Nisan 14. At alam mo natin na pwedeng ngayon ang Nisan 14 ay Monday, sa susunod na taon ang Nisan 14 ay Tuesday na. No, sa susunod na taon ang Nisan 14 ay Wednesday na. Sa madalit salita, ang petsa hindi nagbabago. Nisan 14, Passover. Nisan 15, unleavened bread. Nisan 16, first fruit. Pero yung araw po, paglipat ng taon, nababago ang araw. So ang question ngayon, anong araw nung celebrate nila yung Passover? Ano ho, di ba? So, kaya ito pong pinag-uusapan natin na ito, kaya sabi ko sa inyo kanina, no? Yung Passover na yan, kung hindi natin po alam ang Exodus, ang Leviticus, yung 7 feasts, lalampasan lang natin yan at walang ibig sabihin sa atin yan. Pero napakalaki pong kontrobersya niyan. So doon po nahati ngayon ang mga Galileans at saka mga Judeans. Kasi dahil may mga naniniwala po ng mga Hudyo na dapat yung first fruit i-celebrate ng 16. Okay? Meron naman pong mga Hudyo na naniniwala na dapat yung first fruit i-celebrate after the regular Sabbath, which is the 7th-day Sabbath. Kaso po, yung Feast of Unleavened Bread, yung pong unang araw ng Feast of Unleavened Bread ay deklaradong High Sabbath. Sabbath din yon, pero special Sabbath. At yung last day ng Feast of Unleavened Bread ay deklarado rin po na High Sabbath. Ngayon, meron pong naniniwala na ang Feast of Unleavened Bread ay sineselebrate ng 8 days. May naniniwala na sineselebrate yon 7 days. Pero ang totoo po, siya po ay 8 araw kasama ang Passover. Kasi ang Passover is a celebrate ng 1 day. The next day, mag-i-start ka na ng bilang ng 7 araw para i-celebrate ang Feast of Unleavened Bread. Okay? So, kaya po mga kapatid, nung si Jesus Christ ay nakipaghuling hapunan sa kanyang mga disciples, hindi po Passover yon. Okay? Kasi kung Passover yon, yung araw po ng Passover, doon pa lang po pinapatay yung doon pa lang po pinapatay yung kanilang lulutuin. Na ang pinaka-main course nila is yung lamb. Now, hindi ho nila pwedeng kainin yun ng Passover kasi preparation day yon, kakainin nila yon doon po sa Feast of Unleavened Bread, yung unang araw ng Feast of Unleavened Bread. Kaya kung kinain po nila yon ng unang araw, no, ng Feast of Unleavened Bread, so papaanong nangyari ngayon na si Jesus Christ ay nakipaghuling hapunan pa sa kanila, samantalang siya ay pinatay na po during the Passover. Okay? Kasi yun po yung pinatay yung lamb sa Passover eh. So sa madalit salita, pag titingnan ho natin, nangyari ang huling hapunan bago pa dumating ang Passover. No? Kasi hindi po pwedeng nakasama si Jesus Christ nang kumain sila during the first day of Unleavened Bread kasi patay na siya nung Passover. At hindi pwedeng ang Last Supper ay nangyari during the Passover kasi preparation po yon, no, para doon sa kakainin nila doon sa Feast of Unleavened Bread, yung first day ng Feast of Unleavened Bread. Okay? So, andyan pa po ba kayo mga kapatid? O tulog na kayo? So,
Nalilito na ho ba tayo? Now, pagdating po ng Nisan 14, mga kapatid, no, pagdating ng month of Nisan, yan po ang first month ng mga Hudyo sa biblical calendar nila. Pero yan po ay ikapitong buwan doon sa civil calendar nila. So iba pa rin po yung first month naman nila pagdating sa agricultural calendar. So kaya huwag kayong malilito diyan pag binabasa niyo yan, sinabing first month, no? First month yung Nisan. Yes, first month siya sa biblical calendar. Pero pag tiningnan mo ang civil calendar, ika-7th month siya. All right? So kaya parang sa atin din yan mga kapatid Kunyari po ang ating civil calendar, ang first month natin January. Tama? Ngayon, kunyari po ang diniklara ng sa negosyo po ang fiscal year ay March. So, para sa fiscal year calendar, ang first month is March. Sa civil calendar natin, ang first month ay January. Tapos, kunyari po, ang diniklara na pasukan ay, kunyari, June, yung dati noon. Yun ang first month ng school calendar. Pero, ika-6 months siya sa civil calendar natin. So, parang ganun din lang yun. Now, tanong natin, bakit naman si Mark? Sinabi niya na ang Passover at saka yung unleavened bread, Feast of Unleavened Bread, parang pinag-isa niya lang, iisa lang yon. So parang ganito rin lang yan sa atin. Kunyari po, ang Pasko natin, December 25. Di ba? Ang ating New Year, January 1. Pero, di ba tinatawag natin dyan, holiday season. So parang iisa lang siya. Pero magkaibang date. Di ba? Pero ang tawag natin holiday season or holidays, no? So, tapos sinasama na natin sa Christmas season, pati yung January 1, pati nga yung January 6 na Three Kings sinasama na rin ng mga Pilipino So kaya po nung sinabi ni Mark na yung Passover at saka yung Feast of Unleavened Bread parang iisa, parang ganun din ho yun. Na yung ating Pasko at Bagong Taon, pinag-isa natin na ang tawag natin holiday season. Pero alam natin, magkaibang petsa yon. Okay? So, kaya sa kanila po, ulitin ko mga kapatid, ang Passover is Nisan 14 at kailangan i-celebrate yun ay preparation period na kung saan doon ho nila papatayin yung kakainin nila doon po sa Feast of Unleavened Bread. Alright? Now, kailan nila kakainin yon? Paglubog ng araw, kasi ibang araw na po yon. No? Hindi na siya Nisan 14, paglubog ng araw, Nisan 15 na siya. Alright. Now, since ang utos ng Diyos sa kanila, i-celebrate nila ang first fruit after Sabbath, marami po ang naniniwala na yung first fruit ay nangyari ng Nisan 16. Okay? So, kaya si Jesus Christ po ay namatay ng Passover, okay? Tapos siya po ay nabuhay na magmuli doon po sa first fruit. Now, paano inabot ang 3 days and 3 nights? Kasi nga po, iba ang kalendaryo nila. Susundin natin yung kalendaryo nila na ang araw ay nagpapalit sa paglubog ng araw hanggang sa paglubog ulit. Doon po nangyayari yung yung pagpapalit ng araw sa kanila. Okay. So medyo controversial po yung Passover na yan, mga kapatid. Pero sa pangkasalukuyan po ang mga Hudyo, ang sinusunod po nila is yung Nisan 14, which is month of Abib, yun ang Passover, and then Nisan 15, yun po yung Feast of Unleavened Bread, and then yung Nisan 16, yun po yung Feast of First Fruit, and then pagkatapos po, ino-observe nila yung Nisan 15, no? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Nisan 21, yun po ay Feast of Unleavened Bread. Tapos yung unang araw ng Feast of Unleavened Bread ay Sabat sa kanila yon.
at yung huling araw ng Feast of Unleavened Bread ay Sabat sa kanila yon. Hiwalay po yun doon sa regular 7th-day Sabat nila. Pero pagka sinabing Sabat sa kanila, ibig sabihin nun, hindi sila pwedeng magluto, hindi sila pwedeng magtrabaho, hindi sila pwedeng mag-travel. Kaya yun po yung dahilan kung bakit 2 araw pa bago dumating yung Passover, sila Jesus Christ nasa Jerusalem na po. Para pag start ng Passover nila, preparation period nila, nandun na sila. So pagdating ng Feast of Unleavened Bread, kasunod na kasunod nung paglubog ng araw dun sa ng Passover, nandun na sila. Kasi Sabat yon, hindi sila magtatrabaho, hindi sila magluluto, hindi sila maglalakbay. Nandun na sila sa Jerusalem. Okay? Now, ano po natin ito, subaybayan po natin ito mga kapatid, kasi meron po itong kinalaman doon sa susunod na mga pag-uusapan natin. Ano yun? Ito na po yung verse 3. Sabi diyan, then the chief priests and the elders of the people gathered in the palace of the high priest. No? So yung chief priests, yung elders, nagtipon-tipon po sila sa palasyo ng high priest. Sino po yung high priest? Si Caiaphas. Now, si Matthew, binanggit niya kung sino yung high priest. Si Mark, hindi nila binanggit eh. No? Bakit to? Kasi nga si Matthew, purong Hudyo ito, at mahalaga para sa mga Hudyo na malaman kung sino yung high priest nung panahon na yon, nung mga oras na yon. Kaya niya pinangalanan dyan kung sino yung high priest, si Caiaphas. Okay. Now, ano po ang pinagmimitingan nila doon? Ibig sabihin, nagpatawag ng pulong ito eh. No? Nandun yung mga chief priests, yung elders, at saka yung high priest. At doon pa ginanap ang pagpupulong sa palasyo ng high priest. Now, tandaan natin mga kapatid, ang leadership sa Israel ay kinocompose ng mga scribes at saka ng mga elders at saka po ng mga ng high priest, no? Yung elders at saka yung scribes, sila po yung mga nasa synagogue. Hindi sila nasa templo. Yung high priest, siya yung nasa templo at saka yung mga ibang priest po doon. Okay? Meron pong pinakamataas sa kanila, kumbaga para sa ating Supreme Court. Ang tawag doon ay Sanhedrin. Yung Sanhedrin po, sila yung mga ruling council, no? At makapangyarihan sila. Sila yung ang bumubuo po nito ay yung mga tao galing sa mga scribes and elders, no? At saka po doon sa mga priests sa temple. Ang tawag po doon is Sanhedrin, no? The ruling council. So nagpupulong po sila, mga kapatid. Ano ang pinagpupulungan? And plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. Now, can you imagine yung pong mga religious leaders, yung mga leader sa synagogue, yung dapat na nagtuturo ng Torah, yung pong mga elders, no? At yung pong mga priest and high priest ay pinagpaplanuhan na si Jesus Christ ay arestuhin at siya po ay patayin. Alright. Now, ang tanong ho dito ay bakit ba? Ano ang motibo? Bakit nila pinagpaplanuhang arestuhin si Jesus Christ at patayin? Na bago tayo pumunta doon, punta muna tayo sa verse 5. But they said, not during the feast, lest there be an uproar among the people. Now, bakit po nila ayaw magkaroon ng pag-aaklas sa mga tao? Kaya hindi nila pwedeng arestuhin si Jesus Christ sa panahon na yon. Bakit to? Ano ba ang sineselebrate? Di ba? Sabi ko kanina, sineselebrate nila ang Passover at yung Feast of Unleavened Bread. Now, yung Passover, pwedeng hindi pumunta ang mga tao sa templo. Pero yung Feast of Unleavened Bread, lahat sila obligadong magpunta ng Jerusalem. Kaya during this time, bakit ayaw nilang gawin yung pag-aresto kay Jesus Christ during this time? Because ang tao po sa Jerusalem during that time ay nagsampung doble. Dahil nga galing sila sa iba't ibang lugar, pumunta sila doon to celebrate the Feast of Unleavened Bread. So,
Ayaw nilang mangyari yun. Bakit? Kasi si Jesus Christ po is very popular na. No? Talagang very popular na siya. Kumalat na ang kanyang kasikatan doon sa buong Israel. So kaya kapag si Jesus Christ ay hinulit pinatay nila, sino po ang mag-aaklas? Hindi po yung mga taga-Jerusalem. Hindi po yung mga taga-Judea. Ang mag-aaklas yung mga taga-Galilee. Kasi galing yung mga lahat po ng Hudyo sa Galilee. Pumunta po doon sa Jerusalem. Ngayon kapag hinuli nila at pinatay nila, mag-aaklas po yun, magkakagulo. Bakit ayaw nilang mangyari? Ito po. Kasi si Caiaphas, siya po ay hindi talaga religious leader. So totoo lang po, yung leadership na umiiral na nung panahon na ito ni Jesus Christ ay political leaders, hindi po religious leaders. Bakit? Si Caiaphas po ay hindi naman siya galing sa linya ng mga Levites. Paano siya naging high priest? Kasi nung panahon nila, yung pong pwesto na yon ay nabibili, nasusuhulan yung mga Roman, yung Rome para ipwesto siya doon. Kaya po ang nag-o-occupy ng high priest position noon, hindi na siya yung legitimate. Illegal na yon, illegitimate na. Kasi hindi siya galing sa linya ni Levi, plus yun po ay appointed nung Rome. Bakit siya in-appoint? Kasi ito po ay nanuhol siya, nag-bribe siya doon po sa governor na nakatalaga doon. Nung time na ito, si Pilato, di ba? So, kaya po mga kapatid, ito pong mga itong mga Sadducees, itong mga elders, itong high priest, yung chief priest, sila po ay mga kung tutusin, hindi religious leaders, kundi political leaders. So kaya nila gustong patayin si Jesus Christ sapagkat threat sa kanilang pwesto si Jesus Christ. Now, bakit ayaw nilang gawin during the peace? Kasi po, pagka nag-aklas, ang sisisihin doon sa pag-aaklas na yon ay wala pong iba kundi yung high priest. Kasi yung high priest po, inilagay siya doon hindi as religious leader. Inilagay siya doon ng Rome dahil siya ay dapat mag-maintain ng order sa buong Israel. Dahil ang Rome po nung time na yon, ang gusto lang nilang mangyari, ang mga Hudyo ay irespeto nila ang batas ng Rome at magbayad sila ng buwis sa Rome at kilalanin nila si Caesar na Diyos, sambahin nila si Caesar as Diyos. Pero yung mga Hudyo po hindi pumayag doon sa sasambahin nila si Caesar. Kaya nagkaroon po ng maraming madugong pag-aaklas, maraming madugong labanan na nangyari dahil sa pagtutol ng mga Hudyo na sambahin si Caesar as Diyos. No? Yung sumunod sa batas nila, walang problema. Yung magbayad ng buwis, walang problema. Pero yung sambahin si Caesar as Diyos, hindi na sila pumayag doon. So dahil hindi nila talaga mapapayag ang mga Hudyo na sambahin si Caesar ay Diyos, sabi nila, igalang nyo na lang bilang emperor. No? Igalang nyo na lang siya. So pumayag na ang mga Hudyo rito. Kaya nangyayari po, may mga batas ang Rome noong mga time na yon na hindi kumbinsido ang mga Hudyo. May mga batas ang mga Hudyo na hindi kumbinsido ang Rome. Kaya nangyayari po, nagkakaroon sila ng bigayan. Kaya nung time po na yan, yung Sanhedrin, no, yung high priest, kahit may kapangyarihan sila para patawan ng kamatayan, hulihin si Jesus Christ at patawan ng kamatayan, hindi nila pwedeng gawin yon hanggat hindi pumapayag yung local leader ng Rome, yung governor. Kaya po nila dinala kay Pilate yan eh. No? Kasi hindi nila pwedeng ipako sa krus si Jesus Christ o hindi nila pala pwedeng i-stone to death si Jesus Christ dahil hanggat walang pagpayag ang mga Rome. Now, kaya ang nangyari po, hinanapan nila ng butas na si Jesus Christ ay meron pong binabiolate na Roman law. Kasi yung Rome po ay parurusahan ka lang ng crucifixion kapag ka ikaw ay may binviolate na Roman law. Pero kung wala kang binabiolate na Roman law, hindi ka nila paparusahan. No? Ngayon, kung ang binviolate mo is yung batas ng Hudyo,
ang parusa sa iyo hindi po crucifixion, kundi babatuhin ka hanggang mamatay. So, kaya nakita niyo po doon sa kwento, no, na si Jesus Christ ay pinilit nila na maakusahan nito na siya ay nagba-violate ng Roman law para mauwi sa crucifixion. Kaya sabi ni Pilato, wala akong makitang kasalanan. Kaya siya naghugas ng kamay. Wala akong makitang kasalanan. Ibig sabihin, wala siyang nakita na binayolate si Jesus Christ na Roman law. Na wala rin silang makita na kasalanan si Jesus Christ na binayolate ang batas ng mga Hudyo. Anong nakita nila? Si Jesus Christ ay naging sobrang popular na, at dahil doon po na-threaten sila na baka tanggalin yung high priest at magpalit ng iba na ang ipalit ay yung popular sa mga tao. Pagka nagkaganon po, mawawala lahat ng dilihensya nila. No? Matatanggal si Caiaphas, ang high priest, yung mga scribes, yung mga kasi nga po nasa ilalim sila ng pamamahala ng Rome. No? So, kaya po yung planong pag-aresto kay Jesus Christ ay pagpatay sa kanya, hindi po lahat totoo yung mga ibinibintang nila na siya ay blasphemer, na siya ay kung ano-ano pong binibintang nila, no? Gagawa-gawa lang nila 'yon, pero ang katotohanan po doon ay nangangamba sila na baka tanggalin sila ng Rome doon sa pwesto nila, lalong-lalo na po si Caiaphas. No? So hanggang dito na lamang po mga kapatid at 9:30 na. At hindi na natin napuntahan po yung babae na nagbuhos ng pabango kay Jesus Christ. Pero pupuntahan natin doon sa susunod yon. So kasi dalawa ho sana yung tatalakayin ko dito. Tatlo. Yung pong ating Passover, tapos itong planong pag-aresto at pagpatay kay Jesus Christ ng mga religious leader kuno, pero mga political leader talaga sila. And then tapos yung babae po, no, na siya ay binuhusan ng pabango sa kanyang ulo. So next time na lang po natin tatalakay yon. I hope you have learned something tonight mga kapatid, and I hope I did not bring any confusion at all sa inyo. And kung kailangan nyo po ng mas detalye pa dyan, meron pa ho tayong pagkakataon para yan ay ating pag-usapan at pag-aralan. At syempre po, sa susunod na Friday, magkakaroon ng group discussion. Doon ho kayo magtalakayan tungkol sa ating pinag-usapan ngayong gabi. God bless you all po, at tayo po'y magsara sa panalangin.